Disclaimer, ang bidyong ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyon manakit o sumalungat sa mga ibang paniniwala o iba't iba pang religious organization. Iginagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat isa. Through educational purposes, amin lamang pong inihahayag base sa aming mga pananaliksik ng mga impormasyon dito sa internet. Sadyang ang napakasaya kapag sinabing Pasko. Kapag nalalapit na ang araw ng Kapaskuhan, na tayo'y nangangaroling, nakakadinig ng mga magagandang tugtugin tungkol sa Pasko, at syempre nakaka-receive ng regalo. Sumatotal, ang diwa ng Pasko ay nakatatak na sa ating isipan at sa ating pagkabata. Sa kabila ng ating murang isipan, ipinakilala sa atin o sadyang pinaalam sa atin lahat na ang Kapaskuhan ay ang kaarawan ng kapanganakan ni Hesukristo. Ngunit sa panahon natin, na halos karamihan sa atin ay mulat na at hindi na uso ang sabi-sabi lang. Dahil karamihan sa atin ay marami ng source ng kaalaman, especially sa teknolohiya, sa internet, sa siyensya, at kung ating aaralin kung ano nga ba ang tunay na kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay tsak magugulat ka sa katotohanan. Ipasintabi muna natin ang siyensya, online resources, encyclopedia, at marami pang iba't iba pang mga gawa ng mga sinaunang tao na makakapagpatunay the true identity of Jesus Christ. Unang-una sa lahat, kung meron tayong siyang tunay na pagbabasihan at pagkukuhanan ng impormasyon tungkol kay Hesukristo ay walang iba kundi ang pinakamalapit sa lahat na siyang mismong siya ang nagpagawa sa mga tao para ikalat sa ating lahat ay ang salita ng Diyos na kung tawagin ay Biblia. Dito ay nasusulat kung saan inilahad ng apostol ang buo ang pangyayari kung bakit sila napadpad sa Bethlehem manggaling sa Galilea na kanilang tinitirahan. Lucas, Kapitulo 2, versikulo 1. Nangyari ngang ang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanlibutan. Ito ang unang tala ang mamamayan na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. At nagsiparoon ang lahat upang sila'y magpatala, bawat isa sa kanilang sariling bayan. At isa na nga dito ang mag-asawa o magkapareha na si Joseph at si Maria na nanggaling pa ng Galilea. Para linawin lang natin, ito po yung tinatawag na census, na kauna-unahang census o pagtatala sa bawat pamilya ng sangkatauhan. Noong unang panahon, utos mula kay Augusto Cesar para sila ay pagbayarin ng tax na tinatawag natin sa makabagong mundo. At siya namang naging dahilan, kaya naman magmula ng Galilea ay naglakbay si Joseph at si Maria at naparoon sa tinatawag na Bethlehem. Ayan mga katrend, ang unang puzzle natin ngayong araw. Unang-unang butas na ating pupunuan at siyang katwiran na kailangan maliwanagan. Subukan natin buksan ang ating isipan. Halina't yung salita ng Diyos ay i-connect natin sa logic. Kung logic ang pag-uusapan, unang-una sa lahat, hindi po magiging kataas-taas ang pinuno ng Imperyo Romano, si Augusto Cesar, kung siya ay hindi may pinatunayan at may pinakitang galing at tamang pag-iisip para sa isang posisyon bilang pinuno. Kung ikukonekta natin sa logic ang mga nangyari noong mga panahong yon ayon sa Biblia, sa tingin mo ba na ang pinakamagaling na pinuno ng Imperyo Romano ay magpapatawag ng census para maglakbay ang mga tao sa iba't ibang malalayong lugar sa panahon ng Disyembre, kung kailan ang Bethlehem ay nagyeyelo? Alam naman natin lahat na kapag ang isang lugar ay nagyeyelo ay napakahirap maglakbay, maraming madidisgrasya at maraming masasakuna, kung kaya't marami sa kanyang mga kababayan
ang hindi makakarating at makakapagpatala ng sensus. Ituloy natin ang nasasaad. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David na kung tawagin ay Bethlehem, sapagkat siya'y angkan at sa lahi ni David, upang patala siya, pati si Maria na mag-aasawa sa kanya, nakasalukuyang kagampan. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siya'y manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng lampin at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa sa parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kalwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mangatakot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita, ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon." Kung inyong mapapansin, ay buong-buo ang detalye ng pagkakasalaysay sa Biblia kung ano ang pinagmulan at kung kailan pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Ito'y saksing buhay na nakasulat magpasa hanggang ngayon sa ating Holy Bible. Pero kung iyong mapapansin, ayon doon sa mga huling kapitulo at talata na ating binasa, kung hindi man sa logic, ngayon naman ay i-connect natin sa siyensya ang ating mga nabasa. Kung mapapansin mo, ayon sa nasasaad, bukod si Maria ay nanganak lamang sa pasabsaban ng mga gabing iyon, ay merong sinasabing mga pastor ng tupa sa hindi kalayuan. Ayon nga sa ating pagsasaliksik, kung siyensya ang pag-uusapan, doon sa Bethlehem ng mga panahong yun ay punong-puno ng yelo. Paanong magkakaroon ng mga pastor ng tupa na sinasabing pinagpupuyatan ang kanilang mga kawan nung gabing yun? At hindi ba kaya tayo nagpapastol o inilalabas natin ang ating mga tupa ay para pakainin ng mga damong ligaw? Ngunit sa natatabunan ng yelo, magkakaroon nga ba ng damong ligaw sa mga panahon na yun? Hindi nga ba't napaka-imposible para sa mga pastor ng tupa na magpastol sa disoras ng gabi sa nagyayelong lugar? At kung ako ang tatanungin, malamang walang makakain na damo ang mga tupa sa oras na yon, dahil ito ay natatabunan ng yelo. 2 puzzle pa lamang ang ating binibitawan na maaaring magpatunay na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi pinanganak ng panahon ng Disyembre. At kung matagal na itong nakasulat sa Biblia, magpasimula pa nung una, bakit tila inililigaw tayo sa pawang katotohanan? Please comment down below kung meron kang opinion at kung ano ang masasabi mo ay importante para sa amin. At kung gusto mo talagang malaman kung ano ang tunay na kapanganakan talaga ng ating Panginoong Hesukristo, ay tumuto ka lang. Babanggitin natin yan sa part 3 ng ating video. At hindi lang yan. Alam mo ba na mismong Roman Catholic Church ay umamin na ang December 25 ay hindi mismong kaarawan ni Hesukristo? Gusto mong malaman? Huwag mag-atubiling mag-subscribe. Stay updated. Samahan mo kami hanggang sa huli ng The Jesus Christ True Identity. Weaponize your curiosity.